Hello mga kamestro, welcome back again to my channel and isang vlog na naman ang ating tatalakayin. May follow-up question sa atin ang ating kaibigan na civil engineer, yung nagtanong doon sa container van. And yung kanyang follow-up question ay kung pwede ba daw mag-issue ng partial occupancy permit. So before natin tatalakayin dyan, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel or napadaan pa lang sa aking channel, mag-subscribe na, like and share with your friends, and click the notification bell so that you will be notified for our next vlog. Kung okay na kayo, then let's start with the discussion. Okay mga kamaestro, no? Yung tanong sa atin ng ating subscribers ay kung pwede bang mag-issue ng partial certificate of occupancy. No? Kasi karamihan, nagpapatayo ng bahay, halimbawa, or structures. No? And kung ang budget niya, for example, hindi sufficient kaagad na matapos ang project na isahan lang. And halimbawa, 2-story. Pero ang second floor niya ay wala pa siyang budget and yung ground floor niya ay yun lang muna ang kanyang uunahin. And gusto niya ng tirhan or gusto niya ng i-occupy pagka fit for occupation naman yung kanyang ground floor. And yung second floor niya, for example, ay pagka may pera naman, saka naman niya gagawin. Ang tanong doon, paano niya matitirhan ang ground floor kung wala siyang occupancy permit? So, with that scenario, tamang-tama, no? Ang tanong sa atin ng ating kaibigang civil engineer, kung pwede ba daw ang partial certificate of occupancy. The answer is yes, no? Pag binasa ninyo ang section 309, no? Of the revised implementing rules and regulations of PDT 96, number 4, no? Number 4, letter A yata, no? Pag binasa ninyo diyan, makikita ninyo that the building official is allowed to issue partial occupancy permit for the structure na natapos na and fit for occupation. Ang wording diyan actually na kailangan there is a proper pacing sa ginawang structure na pwede nang i-occupy fit for purpose. So kung halimbawa, pagawa kayo ng bahay and then okay naman yung ground floor, sufficient na lahat ng materials and mga facilities, then pwede kayo mag-apply ng partial certificate of occupancy. No? Kahit hindi na natin antayin pa na matapos ng kabuuan. No? Kasi ang rule talaga, hindi ka talaga pwedeng mag-occupy sa iyong pinapagawang bahay. No? Kahit halimbawa, tapos na yung ground floor and second floor ay hindi pa. Hindi ka talaga pwedeng mag-occupy as a general rule pagka walang occupancy permit. No? So talagang may occupancy permit na required yan kahit hindi totally tapos ang buong bahay. So pwede mag-apply ng partial muna, doon lang sa natapos. So kung nag-apply ka ng certificate of occupancy, yung ground floor halimbawa na i-occupy mo, yun lang muna ang gagawan mo ng notarized certificate of completion, no? And i-attach mo yon sa iyong application of partial occupancy permit para yun lang din muna ang basihan ng Office of the Building Official and Bureau of Fire to assess doon sa iyong babayaran sa pag-apply mo ng iyong occupancy permit. And then later on, kung talagang natapos na yung buong bahay, then mag-apply ka ulit ng panibagong occupancy permit as a whole doon sa
buong structure na, no? So i-consider lang naman nila yon yung second floor naman, no? Kung second floor na yung nagawa, no? At tapos na lahat. So yon. So pwede tayo, no, mag-apply ng partial certificate of occupancy. Pag tiningnan natin nga, no, yung mga nagpapatayo, for example, ng mga condominiums, di ba, yung ground floor usually ay ginagamit na ng mga developer, no, as their showroom, for example. In fact, pag ginamit nila yan as showroom, dapat mayroon ding partial certificate of occupancy, no, kasi mag-occupy na sila doon sa ground. So ang gagawin ng building official, they will check, no, they will see to it na pagka nag-occupy, for example, ang members or employees ng developer na yan, ay talagang safe na ang structure for occupation, no? Fit for purpose, fit for use, na safety ang occupants. The same with the residential structures, no? Pag ikaw ay mag-occupy na, sisiguraduhin din ng building officials and Bureau of Fire na talagang fit for purpose na ang iyong structure, no? So kung hindi yan fit for purpose, halimbawa wala kang kubeta, no, kasi it affects health, no, ng occupants, so baka hindi ka rin i-approve. Pero ang tanong kasi ay kung pwedeng mag-apply ng partial certificate of occupancy, yes, no? So the answer is yes, pwede mag-apply ng partial certificate of occupancy. Okay? So doon sa mga nagpapatayo ng mga bahay na ang inyong budget ay kapos, no? So hindi tayo mawala ng pag-asa, no, nasasabihin natin ay hindi pa ako makapagpatayo kasi kailangan dire-diretso, no? So hindi naman ganon. So kung wala kayong pera, pwedeng magpagawa kayo ng master plan, halimbawa, no, na 2-story ang master plan ng inyong bahay, pero ang gagawin muna is ground floor lang, and then later na lang yung second floor. So okay na yon, no? And then pagka natapos na yung ground floor at wala ng budget and gusto niyo nang tumira, no, para magamit niyo yung ground floor, then just apply, no, for a partial certificate of occupancy. So that will be granted, no, by the office of the building official. Okay, malinaw yan. Basahin ninyo, no, ang revised implementing rules and regulations ng PDT 96. Section 309, number 4, mababasa ninyo dyan, no, that it is allowed, no, for an applicant or an owner or permittee to apply for a partial certificate of occupancy. Okay? So ang tanong doon ay, since na partial certificate of occupancy, how about the electrical connection? So pagdating sa electrical connection, baka temporary connection pa rin ang ibibigay sa iyo ng Meralco or any other electrical companies, no? Kasi wala pang total load na isusupply doon sa kabuuan ng bahay. So malamang kung ano yung temporary connection mo, yun pa rin, no, ang igagrant nila sa iyo or i-maintain nila sa iyo para magkaroon ka lang ng electrical power, no, and so on and so forth. So yun, mga kamaestro, no, hopefully nasagot natin, no, ang tanong ng ating kaibigan sa industry, and nakatulong na naman tayo ulit sa ating mga subscribers at maintindihan na pwede palang kumuha ng partial certificate of occupancy at hindi kailangan antayin na matapos talaga yung bahay at saka kumuha ng certificate of occupancy, kasi hindi talaga kayo dapat pwede mag-occupy kahit lang portion ng inyong pinapagawang bahay or pinagawang bahay pagka walang partial certificate of occupancy intended for that portion na natapos na nauna. Okay? So yon, hindi mag-aantay. Okay? So thank you mga maestro, and hopefully
ay may recommend nyo rin sa inyong mga friends, sa inyong mga office mates, sa mga homeowners, to subscribe in my channel. Don't forget to click the subscribe button. And abangan natin ang ating mga iba pang vlog para makatulong tayo doon sa mga nagpapatayo ng bahay or nagbabalak na magpapatayo ng kanilang mga bahay in the future pagka sila ay mayroon ng budget. Okay? So thank you mga kamaestro and happy weekend sa lahat.